natin yung mga given. Ano ba ang mga given or mga data na known? Ang sabi diyan ay natural angular frequency. Ano yan? Anong symbol nun? Omega n, right? So, ang natural angular frequency ay 2.0, no? Radian per second. Ano pa? And a damp frequency. So, tatandaan, dalawa yung klase ng frequency na pinag-uusapan. Yung isa ay undamped, natural frequency, tsaka yung isa ay damp, no? Damp frequency, which is 1.8 radian per second. Ngayon, tinatanong, what are its damping factor, no? So, kung ito po, if these are the given, and we're gonna use this here, required. So, ano yung mga hinahanap? Damping factor. Ano yun? Ano yung damping factor? Ang damping factor ay represented by zeta, no? So, damping factor yun. So, tandaan habang ang damping factor ay mababa, mataas ang oscillation or amplitude, no? Pag ikaw ay papunta sa 1, which is critically damp, bumababa yung overshoot or yung oscillation. No? So, ano pa ang pangalawa? 100% rise time. O dapat alam natin yung mga time, di ba? Mayroon kasing peak time, may rise time, and so on. Ngayon, ang pangatlo, dito ko na lang lagay, percent overshoot, no? So yung overshoot, ibig sabihin yung kanyang percent na lumampas doon sa pinaka-reference natin, ang tawag doon ay overshoot, no? Kung ikaw ay lumampas doon sa linya ng critically damp. And then, I think there's a problem here, no? Kasi ito yung D, no? Na doble ng libro. So, ang D natin ay pinapakompute, we are asked to compute the 2% settling time. Kasi, di ba, ano yan 2 to 5. At ang last po ay, number of oscillation within the 2% settling time. Number of oscillation. Ilan yung kanyang wave, no? Ilang beses siya nag-oscillate, ilang cycle yung nagawa niya dun sa 2% settling time, no? At 2% settling time. Ngayon, ano ba ang pinapahanap? Una, ang pinapahanap ay yung damping factor, no? Ngayon, ano ba yung formula sa damping factor? May formula kasi na ganito. Let me zoom into ha. Yan. So may formula ito, no? So ang formula ay yung damp, no? The damp natural frequency, good morning, is equal to undamped natural frequency multiplied by the square root of 1 minus the damping ratio squared. So the question is, meron ba tayong damp? Meron ba tayong damp? Meron. 1.8. Meron ba tayong undamped natural frequency? O natural, di ba? Natural eh. Angular frequency, meron. O, square root 1. So, the equation, when we plug in the known values, will leave us eto lang, no? So, eto yung unknown, di ba? And it's gonna be algebra lang, no? So, substituting values, ang ating damp ay 1.8. Ito po yon, no? Damp. Saan ba yun? Hirap magsulat sa ano. Good morning. Magkapasok ka ba? O wala pa eh. Damp, eto damp. Tatandaan yan. Tapos eto yung undamped natural.
So you have to absorb or embrace yung relation. So all we have to do is to substitute dito yung the omega, tapos yung omega n is, ano yung omega n? Yung natural frequency na andam. Ito yon, ba? O, tapos ito. Okay? So how are you gonna do that? E di, ano, 1, di ba? 1.8 di-divide mo sa 2 equals square root of 1 minus zeta squared. So what are you going to do? Kailangan mong i-square yung both sides, di ba? Para mawala yung radical sign. So matitira na lang ay eto, no? Tapos ang gagawin mo, lilipat mo lang, no? Sa kabila. Tapos square root mo uli para makuha mo yung damping ratio. Diba yun ang kinakailangan sa una, no? And it's algebra, wala tayong problema dyan, graduating na kayo, no? Next ay, anong next natin? Ang pangalawa ay 100% rise time. So yung 100% rise time ay may formula na galing dito, no? So eto ang relation ay rise time is equal to 1/2 of pi. Kasi yung pi ay ano, 180 degrees, di ba? Pi radian, no? So ang pinapakuha ay yung rise time, no? Rise time. So ibig sabihin magiging ano to, the rise time will become, sige, 1/2 pi divided by omega, right? So 1/2 pi divided by omega. So pwede, ganito rin yan mangyari dyan, no? So kung iwalay mo yung constant, 1/2 pi. So pi is constant, 1/2 is constant. So omega, di ba? Ano yung omega na ano mo? Yung omega is yung 1.8, yung undamp, right? 1.8, hanapin no? Pag walang n, if your omega has no n, or some of the literatures and journals use this, no? Yung iba talagang nilalagay nila yung D. Pero pag wala kang nakitang D, automatic yung ano yon, damp, no? Ang undamp ay yung natural frequency na undamp omega n, okay? So substituting values, no? Babalikin natin dito. So 1/2, ito yung pi, then the 2, ito yung ating radian per second ng damp, no? Ito yung damp natural frequency. So if you're gonna do the math, no? Makakuha ka ng rise time na 0.87 seconds. Saan yun, class? Makikita mo sa problem, sa mga illustration natin dito, yung rise. Ito, di ba? So we use this formula for the rise time. So saan yun? Ito, makikita nyo yung rise time, ito yun, TR. From 0, nag-rise siya, no? Nag-rise siya dito. So ito yung time. Morning. Nakasabit ka? Wala pa, pero you can submit yun. Ano ba yung plate mo? Okay. Submit mo na lang doon sa table niya. So ito po yung rise time kasi ito yung time no? Nasa abscissa. Ito is ordinate sa vertical, no? So makikita mo ito yung time continuum. Ito yung time niya na nasakop, no? Hanggang dito. Yan. Umabot siya diyan, no? Sa kanyang output, no? Ito, kung nakikita niyo ito. Okay? So yun yun. So rise time, na-solve na natin. Ano pa? Percentage overshoot. Ano ba tong percentage overshoot? Yung formula
Sa percentage overshoot ay let me grab another color para naman maiba sa ano sa sa itim, no? So yung percent overshoot, ibig sabihin ano yung porsyento na lumampas siya dun sa ano, dun sa tinatawag na output, dun sa tina-target natin na output which is sa critically damp, no? So ang formula ay eto, percent overshoot ay ano daw, exponent, no? Yung exponent function, tapos may bar, negative damping ratio times pi, ang dami niyan, no? Hindi ko alam kung paano nyo sasauluhin yan. Tapos 1 minus zeta squared. So all we have to do is to substitute values, no? So pag multiply mo tong zeta, di ba, 0.44 yon times pi is constant, which is 3.1416. Tapos 1 minus zeta squared, i-plug in mo lang, 1 minus 0.44 squared times 100. So you will have 21%. So ibig sabihin, yung overshoot natin ay 21%, no? Yung overshoot. Ito, no? Di ba? So tingnan mo yung overshoot. Another formula for overshoot is this, no? Yung kanina kasi is ating simplified, no? We just use this na as a simplified. Kung titingnan mo yung table, ilan yun? 0.21. Siyempre, mamultiply mo ng 100, no? So 0.21 times 100. Is that right? 0.21 ba nakuha natin? 21 pala. Tama. 0.21. So, ang gagawin mo, titingnan mo dito, ano ba ang kalagayan ng aking overshoot? Ibig sabihin, pag ikaw ay may overshoot, makikita mo kung ano yung dumping ratio. No? 0.21%. Nandito yun. No? We can interpolate between 25.4 and 16.3. So, lumalabas mga 0.3, hindi, between 0.4 and 0.5. No? Yan. Mga 0.45, gano'n, no? So, ibig sabihin, yun yung kanyang percent overshoot, no? So, makikita mo kung ano yung value ng oscillation, no? Yung laki ng amplitude. Okay tayo dyan? So, dito na tayo sa, ano, settling time, no? Nasaan ba yung settling time? Nasaan ba sa graph ang settling time? So, ang settling time, ipakita natin, TS. Settling time, yung kanyang subscript na S, tsaka T, ano. Mula dun sa origin, di ba? Papunta rito. Kasi dito na nag-settle eh, di ba? Ito, yung pinaka-time niya wherein it starts to, or it begins to settle down. So, ito yon according to illustration. So, ngayon, Hello ang, po, sir. hello, ano? Lipat po muna ng link, sir. Lilipat mo? Sinend ka na po sa GC. Opo. Sige, sige. Sige. So, i-end ko na Thank to, you tapos po. lipat na lang tayo, ha? Sige, sige. Thank you, thank Opo. you. Sana yun? Ito. Tuesday nga, di ba? So, nandiyan na kayo? Nandiyan na kayo lahat? O lumilipat pa lang? Share ko muna, ha? So, to continue, our topic is settling time. Ito, TS, T sub S, no? Nakikita nyo, yun yung time na na-consume
mula sa origin papunta dito sa start ng pag-settle niya, 'no? 'Pag mamamatay na, 'pag nahihinto na yung ano, yung tinatawag na transient, magiging steady state na, 'no? So, ito yung pinapakita. So, settling time, titingnan natin, ayan, oh, napakasalimuot na formula, 'no? Kaya niyo bang sauluhin 'yan, yung formula na 'yan? So, tingnan natin, 'no? Pero that's the formula for settling time. And, I think, meron namang mga simpleng formula. Eto, 'di ba? Ito yung if you are gonna use the 5% ano ba 'to? 4% ba 'to? 2%. Eto 'no, 2% settling time, okay? So, tingnan natin yung formula dito dun sa problem. Saan yun? Yun. So, the question is, what is the value, no, in terms of time, of course, 2%. Eh, ang formula natin ay eto, the settling time is equal to 4 zeta omega. Excuse po sir, nakamute po kayo sir. Nakamute ba? Sandali, Sorry, sorry. Oo nga pala, nakamute. Sorry, yan. Balik tayo dun. So, dun na tayo sa settling time, no? Balikan ko kasi nakamute ako kanina. Ang formula sa settling time ay 4 zeta omega n, no? So, nandiyan na yung formula na yan. Hindi natin di-derive, no? Hindi na tayo magde-derive ngayon kasi graduating na nga kayo, eh, no? So, what we're trying to prove here is yung mga values na lang para ma-graph. So, ang gagawin mo for zeta omega n, so may value tayo ng zeta, yung damping ratio kanina. We just have to plug in. Tapos yung omega n, yung undamped the natural frequency, tandaan kasi pag sinabing ano lang, damp, omega lang yun. Pag natural frequency, omega n. So, substitute mo lang. So, 4, ano ba 'tong zeta? 0.44, 'di ba? Na-compute natin 'yan, times 2 yung, natural frequency. So, 'pag sinolve mo 'yan, eto, 'di ba? Magkakaroon ka ng 4.5 seconds. Oh, wala tayong problema diyan, divide tsaka multiply lang 'yan, wala hindi 'yan calculus, 'no? So, napaka-easy niyan kahit high school kaya 'yan, okay? So, the last is the number of oscillations occurring within the 2% setting time, 'no? So, nung nasa settling time na siya, ilan yung oscillation? O tingnan natin yung graph, Babalikan 'to, kasi hindi na natin ma-take up isa-isa dahil kulang na tayo sa oras, 'no? So, dahil mga formula lang naman 'to tsaka direct substitution, iniiwan ko na 'to sa inyo, 'no? So, eto, 'di ba eto yung settling time tapos ilan yung number of oscillation, ilan pa yung oscillation during which time na na ano siya, na nagse-settle. So, balik tayo dito sa solution. Ano ba yung formula? So the formula for the number of oscillation at 2% settling time is this, no? 2 pi, ulitin ko lang, 2 pi, 1 minus zeta squared minus 1. Okay? So, siyempre, 2 is constant, pi is constant. O, ano na lang ang ilalagay mo dyan? Yung zeta lang. Square mo lang, no? So, we have a zeta which is 0.44. Square mo lang. Minus 1. Di ba? So, doing the math, hindi na natin kasi fourth year na nga kayo eh.
'di ba? Alam niyo na 'yan. So, ang number of oscillation ay 1 point. So, ipinakita lang dito 'no, yung mga sino-solve doon sa tinatawag na second order, system ng time response 'no. There's another problem, I would just, like to leave it to you 'no, pareho lang din naman 'yan, gagamitin mo lang din ang mga formula 'no. Then eto yung mga sinasabi ko last time na 'no, sa mga second order 'no, rise time, settling time, from another source which is, from the, credit goes to the University of Australia 'no. Pareho din 'no. So aralin 'to, kasi ito yung lalabas sa exam, 'di ba? So eto, 'tong mass damper spring ay ginamitan ng second order. 'Pag sinabing second order, siyempre second na yung ano, exponent 'no, yung degree, yung order, 'yan, okay. So may sample diyan and, I'm gonna leave that, to you 'no, para reviewhin or gagawan ko ng problem para ano, para ma-solve niyo, okay. So i-close ko na 'to, lagyan na lang natin ng ano, Tuesday 'no, para meron tayong Chinese pa dito, parang reference 'no, Tuesday na lang. Yung ano 'no, diniscuss lang natin yung okay, so ngayon immediately